Lahat ng desisyon, kinukuha pa rin sa nanay. Ako yung asawa dito eh. Pero more like, sabit o kaya palamuti na inuugat na lang sa sarili naming pamamahay. Ano nga ba ang pakiramdam ng may asawang mama's boy? Ito at ikukwento ko sa inyo. Magandang araw sa iyo, Dan, at sa lahat ng viewers ng Love Letters. Ako nga pala si Flor, 30 years old. May asawa na po ako at 3 buwang buntis. Masaya naman po ang pagsasama naming dalawa ng asawa kong si Francis at ang sex life namin buhay na buhay. Almost 9 years na po kaming kasal at ngayon lang magkakaanak. Masaya naman po kami sa setup naming dalawa na kami lang sa buhay, pero iba ang saya nang malaman nga namin na finally, dininig na ng Diyos ang panalangin namin na magka-baby. Ang problema ko lang po ngayon ay ang mama ng asawa ko. Kakauwi lang po niya galing Canada. Sa 30 years niya pong pagtatrabaho doon, ngayon lang po siya nakauwi. Hindi nga po siya naka-attend nung kasal namin eh. Gawa raw ng sobrang busy niya sa work. Ganon din sa libing ng father-in-law ko na namatay noong 2017. Nung dumating siya dito sa Pinas bago magpasko, sa bahay siya nagstay kasi nga raw, nag-iisang anak lang niya si Francis. At yung bahay naman po nila ni father-in-law, pinatirhan niya sa pamilya ng kapatid niyang lalaki. Wala naman po akong choice, kaya pumayag po ako. Pamilya ko na rin po kasi siya kahit na hindi kami ganun ka-close. Dati, everyday silang nagvi-video call ni Francis, but never siyang nagka-oras para kausapin ako. May pakiramdam akong hindi ako gusto ng biyenan ko. So, eto na nga. At ang laki ng pinagbago ng buhay namin simula nung dumating siya. It seems like wala na akong papel sa bahay at sa buhay ng asawa ko. Like for example, gusto kong ipagluto si Francis ng pagkain. Hindi ako pinapayagan ni mother-in-law. Or kahit man lang maglaban ng damit, ganun din. Siya na raw ang bahala. I mean, okay naman sana yon, di ba? Baka ayaw niya lang ako mapagod kasi nga buntis ako. Kaso, obligasyon ko yon bilang asawa. Actually, nung hindi pa ako buntis, hinahayaan pa ako ng asawa ko na gawin yung mga bagay na yon. So, kahit konting errands ginagawa ko. Kaso, nung nalaman namin na buntis ako, biglang si mother-in-law na ang gumagawa ng lahat. Hindi ko maintindihan. But somehow, it felt like parang nakikipagkompetensya siya sa akin. So ang nangyayari, yung nanay niya ang nagpapakaasawa sa anak niya. Na dapat, ako naman ang gumagawa. Kasi hello, asawa ko yun. Eh ang hirap pala talaga pag nakakasama mo ng mother-in-law mo. One time, nagkakwentuhan lang kami ng husband ko. We're happy as in. Yung mood na masaya lang. Then, nakisali yung nanay niya. Hanggang sa may naikwento yung nanay niya na nagpaiba ng timpla ko. Nag-away kami nun ni hubby. Kahit pabuntis ako, ang dami kong sama ng loob na naipon dahil lang sa nanay niya. Parang gustong-gustong ipakita ng nanay niya na wala akong alam na ibang gawin. Kaya kailangan sa nanay niya pa rin siya lalapit. Alam niyo yun? Lahat ng desisyon, kinukuha pa rin sa nanay niya. Ako yung asawa dito. Pero more like sabit o palamuti na inuugat na lang ako sa sarili naming pamamahay. Huwag nang itakas ang panunodyo. Saan ka pupunta? Lumapit ka na, pwede ba?
na napapasunod ko na ulit ang husband ko, Dan. Biglang nag-iinarte ang nanay niya at hindi kami kinikibo. Sabi ng pamilya ko, ligawan ko raw si mother-in-law para wala ng gulo. Paano? Kulang na nga lang ikumpara niya ako sa asawa ng pinsan ng asawa ko. Ironic, right? I can sense na parang hindi talaga ako belong sa family niya. I can sense na parang hindi talaga ako belong sa family nila. Kulang na lang sabihin kong, di sana yun na lang ang inasawa ng anak nyo. I'm not being rude here, Dan. Nire-respeto ko pa rin siya. Sana ako rin. Respetuhin. Konting gasto sa akin ng asawa ko for my pregnancy? Ay aba, ang lola nyo, lalambing na kesyo, kailangan daw magpaayos ng bahay. Ayoko na lang mag-talk. Kakaayos nga lang yung bahay namin eh. Tsaka, bakit niya po problemahin yun? Bahay naman namin yun. Sabi ko kay mother-in-law, kung hindi naman po ako buntis at walang gastos na paglalaanan, sige, go. Ako nga nagpupumilit sa anak niya na ipaayos yung bahay eh. Gigil na gigil talaga ako, Dan. Pero mahinahon pa rin ang pagkakasabi ko doon. Minsan, mas gusto ko na lang na malditahan niya ako eh. Kesa pinapasadahan ng dabog every time na wala yung asawa ko sa bahay. Pag napapansin niya na sa akin ang lahat ng atensyon ng anak niya, ang gagawin niyan, magluluto yan ng favorite ng anak niya. Tapos ang mangyayari, magmumukha na naman akong asawa lang. Minsan, gusto ko na lang umuwi sa nanay ko. Hindi na ako makahinga dito eh. Ano bang dapat kong gawin? Sobra-sobra na po yung pag-a-adjust na ginagawa ko para lang walang masabi sa akin ng biyenan ko. Sa totoo lang, Dan, nag-away na kami ni Francis dahil sa mama niya. Sinabi ko na kung hindi pa aalis ang mama niya dito sa bahay, ako ang aalis, kesa naman ipaglihi ko ang anak ko sa sama ng loob. Pero tumutol ang asawa ko at sinabi niyang, lahat ng tao makuha lang ang gusto ay nagbabanta. Dan, ako ba ang mali? Lahat na ng bagay pinagbibigyan ko ang asawa ko. Ayoko man magkumpara pero ang pamilya ko sa side ko, hindi man sila nagbibigay ng tulong pinansyal sa aming mag-asawa, hindi rin naman sila namumirwisyo. Nahihirapan na po ako sa totoo lang. Napaka-importante sa akin ng privacy at ng pregnancy kong ito. Kasi ito lang yung tanging meron ako eh. Studio type lang itong bahay namin. Hindi maliit, hindi malaki. Kumbaga, sakto lang sa mag-asawa. Nahihirapan po talaga ako sa setup na gusto ng asawa ko. Sa totoo lang, ayoko pong maging masamang tao. Gusto ko lang i-vent out lahat ng ito. Sana patahimikin na muna kami ng biyenan ko. Nabalitaan ko pa naman na parang wala na siyang balak bumalik sa Canada dahil sa katandaan niya. Hingi po sana ako ng payo kung anong dapat sabihin at gawin sa ganitong sitwasyon, Dan. More power and God bless po. Ang kwentong ito ay kwento ni Flor. Wagas ang pag-ibig ko sa'yo, ngunit nahihirapan ng damdamin ko. Magpapanggap na lamang ba ako? Naninindig kung tama ba ito? At yan nga mga kaibigan, ang sulat na natanggap natin mula kay Ate Flor, no? Ate Flor, maraming salamat muna sa pagpapadala mo ng iyong kwento dito sa Love Letters, sa lahat ng bumabalik-balik at nakikinig dito sa Love Letters, nakikikwento dito sa Love Letters. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ito na nga, talakayin na natin itong katanungan at nangihingi ng opinion si Ate Flor sa atin kung ano masasabi natin sa sitwasyon nilang na mag-asawa.
So, first of all, Ate Flor, define muna natin yung mama's boy, no? Kasi malaki kasi yung difference ng mama's boy sa isang anak na after 30 years, ngayon lang nakasama ulit yung nanay niya. At yung nanay na after 30 years, ngayon lang din nakasama ulit yung anak niya. Okay? So alam mo na kung saan ako papunta. Pero kasi no, habang binabasa ko yung letter mo, hindi ko maiwasan na hindi mapansin na mas nanggigigil ka dun sa nanay, dun sa mother-in-law mo, kesa dun sa pagiging mama's boy ng asawa mo. Okay? So dapat siguro unang-una magkaroon kayo muna ng pagkakaintindihan, kailangan nyo muna mag-usap-usap. Kasi siguro dahil mataas din ang emosyon mo kasi nga buntis ka eh. So alam ko naman na ang mga buntis pag ganyan nasa ganyang stage kayo, no. Yung emosyon mataas, napaka-sensitive, napaka-madamdamin. So nagpang-abot lang siguro yung pagkakataon, Ate Flor, na yung nanay ng asawa mo, miss na miss yung anak niya. Syempre yung anak niya, na-miss din yung nanay niya kahit papano. Kasi biruin mo yung 30 years. Ako, 29 years old pa lang ako. Sila 30 years. So, matanda pa sila sa akin ng isang taon, 'di ba? Tapos, ikaw naman, buntis ka rin. Meron kang mga nararamdaman. Meron kang mga emosyon na hindi mo rin mapigilan. So, siguro naging biktima kayo ng pagkakataon. Kaya, eto ka ngayon nagsusulat sa akin na sinasabi mong mama's boy yung asawa mo, tapos yung biyenan mo ang sama ng ugali, minsan nakakapikon na. Pero feeling ko hindi pa naman matagal yung mga pangyayaring ito no? Hindi pa siya, kasi kung buntis ka, nagsimula siyang dumating at buntis ka pa rin ngayon, hindi pa lampas ng 1 taon itong mga nangyayari sa inyo, no? So sa tingin ko madadaan pa to sa usapan, pero ang una mong kailangan kausapin is yung asawa mo. Ipaalam mo sa kanya yung nararamdaman mo, na ganito yung feeling mo sa nanay niya, na ganito yung ginagawa sa iyo ng nanay niya kapag wala yung asawa mo sa bahay, para yung asawa mo, matimpla niya kung paano niya itatrato yung nanay niya na kababalik lang at ikaw na asawa niya na buntis pa. So, yun siguro yung una nating dapat gawin, Ate Flor, no? Huwag ka muna manggigil doon sa nanay kasi talagang sa nakikita ko, iba na yung galit mo no? may galit na, no? Hindi lang inis. Pero yun nga, dahil nga siguro times 2 yung emosyon mo bilang isang buntis. Pero una mo kausapin yung asawa mo para kahit papaano makapag-adjust siya sa trato sa nangyayari sa inyo nung mother-in-law mo. Kasi yung asawa mo yung papagitna dyan yung babalance ng lahat. Kasi kilala ka niya at kilala niya yung nanay niya. Okay? So yun lang. Usap muna kayo ng nanay ng asawa mo. Tapos siguro ayain mo yung asawa mo na minsan labas kayo, ganyan. So minsan try yung pumuslit na kayong dalawa lang, 'di ba? Tapos minsan syempre isama niyo rin yung nanay kasi Ate Flor, hindi rin biro kasi nga yung tagal nung hindi nila pagkakasama Kasi 'di ba? Ibig sabihin mula pagkabata nung asawa mo, hindi na niya nakita yung nanay niya. So, gano'n na lang siguro yung pagkasabik. Hindi mo rin masisi, 'di ba? Hindi rin natin masisisi yung mother-in-law mo kung bakit ganyan na parang inaako na lahat, 'di ba? Which is siguro minsan try mong magpasalamat sa kanya, 'di ba? Kasi pag pinaglaba ka or pinagluto ka or ginagawa niya yung mga chores na dapat sabi mo ikaw yung gumagawa, baka gusto lang niyang ma-acknowledge. At pag nagawa mo yun, pag nagpasalamat ka sa kanya, mas magiging magaan yung lahat sa bahay. Kasi minsan, nauunahan lang natin ng siddak or parang nauuna lang yung gigil. Pero pag nauna pala yung mas malumanay na approach, yung mas sakto lang, no? Yung mas feeling nila na-appreciate sila, baka mag-iba yung timpla sa bahay. Try lang natin, Ate Flor. So, yun lang. Again, kausapin mo muna yung asawa mo about sa nararamdaman mo. Yun yung the best na pwede mong gawin ngayon na maaaring magpabago ng synergy ninyo sa bahay. Kasi, feeling ko paraan lang ni Mami yun yung sabi, nakatira yung asawa niya doon sa bahay nila.
bakit naman hindi siya titira doon? Bahay nila yun. Bakit may kipagsiksikan siya sa studio type? Paraan niya yun para makakatch up dun sa anak niya, na nag-iisang anak niya. Diba? Kung ikaw din naman, kung 30 years kang napalayo sa anak mo, hindi mo ba gagawin ang lahat para magkasama-sama muna kayo kahit konti lang? Lalo na may asawa pala siyang buntis. Siyempre gusto mong pagsilbihan yung asawa niyang buntis. Gusto mong makabawi sa lahat, diba? Kahit matanda ka na. So, yun yung nakikita kong nangyayari dito, Ate Flor. So, again, hindi ko dinidisregard yung nararamdaman mo kasi nga buntis ka eh. No, totoo yan. Totoo yung valid yung nararamdaman mo. But then again, nanghingi ka ng payo sa akin at ang payo ko ay kausapin mo muna ang asawa mo. Alright? Maraming salamat sa pagsulat mo dito sa Love Letters. At maraming salamat sa lahat ng nanonood tuwing naglalabas kami ng episode sa MOR YouTube channel at saka sa Star Music YouTube channel. Maraming salamat po. Sana sa mga susunod pang episodes ay subaybayan nyo pa rin at bisitahin nyo pa rin, puntahan nyo pa rin ang mga official YouTube channel namin. At pati na rin sa TikTok, no? Bumisita kayo sa TikTok ko, Dan Capucion, pati sa Facebook ko, na medyo umiingay yung Facebook ko ngayon dahil kay doon sa isang content ko. Pero nakakatulong yun sa atin kasi pati yung mga love letters na videos natin, napapanood nila at nagko-comment sila at na-appreciate nila. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo dito sa babing programang ito na Love Letters, Kwento Mo Kay Dan. Kaya, until then, kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo ng masasandalan, kwento mo kay Dan. At para sa'yo, Ate Flor, meron lang akong sasabihin. Ate Flor, gas-gas man, pero totoong lahat na dadaan sa mabuting usapan.